malalayong bundok ng Masbate, matatagpuan ang isang lihim na pamayanan ng mga aswang. Ang kanilang leader ay si Mang Bebino, isang matandang aswang na may natatanging kapangyarihan. Ang kanyang mga alipin ay mga mangingisda at magsasaka na kumukuha ng biktima mula sa mga kalapit na barangay. Sa isang kakaibang gabi, habang ang buwan ay nagliliwanag ng isang kadiliman, nadatnan ni Mang Bebino ang isang babaeng nagngangalang Rosa na naglalakad mag-isa sa gubat. Si Rosa ay isang magandang dalaga na sa takot ay hindi namumuhay ng matiwasay. Ngunit sa kabila ng kanilang kasamaan, nararamdaman ni Mang Bebino ang isang pagkakaiba kay Rosa. Hindi niya ito inalok bilang biktima, bagkus ay kanyang kinupkop at tinulungan. Sa ilalim ng kanyang pag-aalaga, natutunan ni Rosa ang tunay na kahulugan ng pagiging tao. Ipinakita ni Mang Bebino na ang kanyang kapangyarihan ay maaaring gamitin upang protektahan ang mga tao at hindi lamang para sa kasamaan. Sa mga taon na lumipas, naging tagapagtanggol si Rosa ng kanilang pamayanan laban sa mga masasamang aswang mula sa iba't ibang lugar. Nagkaroon siya ng mga kakampi at itinaguyod ang kanyang misyon na gawing ligtas ang kanilang lugar mula sa masasamang kapangyarihan. Ang kwento ng pagbabagong anyo ni Rosa at pagiging tagapagtanggol ng kanyang pamayanan ay nagbigay diin sa ideya na ang tao ay may kakayahan na baguhin ang kanilang kapalaran at gamitin ang kanilang kapangyarihan para sa kabutihan. Ipinamalas ni Rosa na ang pag-asa ay palaging nagmumula, kahit sa mga pinakamalalim na dilim ng gabi.